Si San Juan City Mayor Francis Zamora ang presidente po ng Metro Manila Council. Good morning po, Mayor Zamora. Good morning, Mayor. Yes, good morning po, Tuesday and Christian. Maraming salamat po sa pag-imbita sa inyong programa. Opo. Mayor, ano nga ba ang nangyari doon sa meeting ninyo? Mayroon na po bang napagkasunduan o majority ba ng Metro Mayors ay may iisang panukala para dito sa parking natin? Opo, para po sa kaalaman ng lahat, anong sa araw po, tayo po ay nagkaroon ng isang Metro Manila Council meeting kung saan nakasama po natin si DLG Secretary John Vicremulla at pinag-usapan nga po itong problema natin sa traffic at ang problema sa parking na nagiging isa sa mga dahilan kung bakit nga po nakakaranas tayo ng traffic. Yes. At, ang maganda naman po dito, at ito naman po ay parati kong sinasabi, si Secretary Remulla po ay nakikinig po sa mga mayors. No? So, ibig sabihin, hiningi niya po ang opinion ng kada mayor na nandun po ng pagpupulong at base po sa mga saloobin ng mga mayors ay hindi ho kasi pwedeng magkaroon ng total ban. Pag sabihin natin total ban, yung talagang lahat, no? Yung talagang 100% ng mga kalye. Wala talaga. Hindi Walang pwedeng, nakapark. hindi pwedeng 100% bawal. At bakit po, no? Una-una, ito, this is also my personal position. Ito sa San Juan, since 2019, ay talagang binawal po natin ang parking sa ating mga main roads. Okay. Sa ating mabuhay lanes. No? Kung naranasan niyo pong pumunta sa Green Hill Shopping Center dati, ang Club Filipino Drive, ang Annapolis, ang Missouri, ang Connecticut, Eisenhower, yan, may street pay parking dati yan. Since 2019, nung naging mayor po tayo, tinanggal po natin yan. Yes, cleared ho yan. So we have been really clearing our main roads, our mabuhay lanes, nagtotowing po tayo dyan, nagka-clamping tayo, naninikat tayo. Ngunit meron ho kasi tayong mga secondary and tertiary roads na talagang maliliit at hindi naman po dinadaanan ng mga sasakyan, hindi naman po talagang sagabal sa traffic. Ganon din po ang sitwasyon sa ibang mga lungsod. Meron din mga kalye na hindi naman talaga sagabal, no, sa traffic. So yun lang po yung minumungkahin ng ibang mayors na instead of total ban na 100% ng kalye, ay ang mungkahi po ng mga mayors ay kami po ay mag-submit ng mga kalye sa aming mga lungsod kung saan sa tingin po namin ay pwede naman po mag one-side parking, pwede naman po mag-parking on certain hours, or di kaya sa gabi kung saan hindi naman po ganong kagrabe ang daloy ng traffic. So yun po ang parang napag-usapan at gaya ng binanggit ko po, no, sa Secretary Remulla, pinakinggan po ang saloobin ng bawat mayors. Iba-iba kasi ang situation per city, Tuesday and Christian. No? Hindi kasi masasabing we are all similar. Halimbawa, merong iba mas commercial in nature. Yung iba business district. Yung iba naman yung iba mas industrial naman. Yung iba halos kumbaga kadikit naman ng bodies of water. So iba-iba ang situation. Yung iba tinatagusan ng mga mas main roads that cross really into the north and the south of Metro Manila. So you can't really have you cannot have one all-encompassing ban. Kasi kailangan i-consider yung situation kada lungsod po. At saka, Mayor, parang imposibleng mangyari yun. Sa dami ng mga sasakyan talaga, hanggat hindi naman nire-regulate yung pagbili ng sasakyan, na wala naman dito sa Pilipinas, wala naman tayong batas na ganoon, ay hindi mo mapipigilan talaga na may mag-parking. Madadagdagan. Diba? Pero Mayor, yes, kasi ang tanong nga po dyan, no, kung magkakaroon po tayo ng total ban, saan po natin ipaparada yung mga sasakyan? No? Sabi ko, paano yun? Ikot lang sila ng ikot hanggang dumating yung oras na dapat pwede na silang mag-park? Ang hirap nun, ha? That's why, ako po, sa tingin ko, this is my opinion again, no? We have to consider areas na hindi naman po talaga high traffic, hindi naman po daanan, hindi naman po sagabal. Yun can be alternative parking areas na sabihin mong regulated naman, may certain times lang, diba, one side lang, kumbaga hindi makakasagabal sa daloy ng trapiko kahit magkasunog, makakapasok ang mga fire truck. So all of this
ang makakaalam po, local government. Right. Yes. Dahil iba-iba nga So, yung problema sa bawat oo. syudad. Oo, kaya yun po ang napag-usapan namin, magbubuo ho ng isang technical working group at papag-usapan po ang recommendation ng kada lungsod, papakinggan po yan ng MMDA, papakinggan po yan ng DLG, and they will evaluate. And by September, yun nga po ang bilin ni Secretary Remulla, dapat meron na tayong firm position po Unified, dito. sabing ganon. Speaking of Unified Tuesday at Mayor, can we say na hindi kaya yung pare-pareho talaga na parking scheme sa buong Metro Manila, Mayor? Mahirap nga. Ang masasabi ko, mukhang hindi kakayanin yung total ban. Pero kung hahayaan Certain nyo ang mayors na mag-determine kada Right. lungsod, alin dito ang mga kalye na sa tingin ho namin na hindi makakaapekto sa traffic kahit may nakaparada or even Kung yung ano yung certain hours. applicable doon sa locality Correct. nila. Yes, kumbaga customized, parang ganun, no? Right. Customized Not all. approach po yan. Yes. Hindi pwedeng one size fits all approach po Correct. ito. Mayroon akong alam, Mayor, na parang village siya or community na yung one-side parking, alternate sila. Kasi di syempre, right and left yan, di ba? May schedule. Halimbawa, MWF, yung right side, doon ka muna mag-park. TTHS, doon naman sa left side, one-side parking. Ganun yung kanilang sistema. Lipat-lipat. Lipat-lipat Pwede rin kasi, po yun. kasi nga, lugi naman doon kung lagi namang nasa right side, yun lang ang makakapag-park. Dapat pareho doon both sides, mayroong parking, may mga schedule ng parking. Tama po yan. Pwede rin po yung, kunwari, from January 1 to 15 sa kaliwa, Yan. January 15 to 31 sa kanan para Ganon. hindi sabihin ng kabilang side, bakit Correct. nalamangan ako? Tama, Pero, tama. Mayor, would you agree na yung alternative routes, ano tawag doon, mabuhay lane, talagang yan dapat total ban? Yes, opo, no. Tandaan niyo po, yung pinag-uusapan nating posibleng Secondary aralin na roads. paradahan, these are secondary, tertiary roads na Right. talagang hindi po makakaapekto sa daloy ng traffic. No? Pero non-negotiable yung main roads, non-negotiable Yes. yung mabuhay lanes. In fact, when you say secondary roads, ano pa rin yan, very main road pa rin yan. No? Except that kung meron namang hindi talaga connected to major thoroughfare, yan. Again, the mayors can determine. Yes. Sa tulong ng mga barangay officials. Dito sa San Juan, I will always talk about San Juan if you don't mind. Kasi, Yes, opo. of course, Understandable. Ito yung nasasakupan po natin. Ano? Right. At I'm just sharing our experiences and best practices. So dito po, kinausap namin ang ating mga barangay officials. Sila nag-determine alin sa mga barangay po natin, alin mga roads, barangay roads ang pwedeng paradahan. Alin dito ang wag dapat talaga paradahan. At so far, so good naman po. No? Of course, it's not perfect. Aminado naman po ako. Meron pa rin mga hindi sumusunod. Ngunit ang mahalaga din dyan ang enforcement. Right. Okay, Tuesday and Christian, kahit anong batas, kahit anong batakaran ang ilatag natin, kung hindi naman po ito na-enforce, wala rin. Wala rin. So, you really have ikot to- yung enforcer, mabalik-balik. You have to be very consistent. No? Right. Ito po ang aking Yung experience. consistency. Kailangan consistent po tayo sa application ng ating mga Right. batas. Eh, Hindi pwedeng minsan stricto, minsan hindi. Opo. Hindi ko alam kung tama ang pagkaka-recall ko, Mayor. Wala kasi akong sasakyan, Christian Mayor. Pero, di ba kapag ka nag-a-apply ka for lisensya o registration ng sasakyan, ipaparehistro mo yung sasakyan, di ba dapat pangunahin dun sa tinitignan ng LTO ay kung may parking ka? Actually, yan ho, no? Napag-usapan ho yun sa araw. Ngunit, I have yet to see the actual guidelines. So, pasensya na po, no? Oo. Ngunit, again, in a perfect world, lahat sana yan pwede, no? In a perfect world, sana bawal Sana ganun nga. sana bawal bumili ng kotse kung walang Oo nga parking. Yes. Kaso lang, ang katotohanan Hindi nandiyan na naman po talaga. lahat ng sasakyan. Kumbaga, it's already all there. Some people, some families have multiple vehicles. Saan natin dadalhin lahat ng sasakyan? Yeah, so we have to be pragmatic. We have to be Yes. practical about what we're facing now. No, kailangan yung solutions po natin can adapt to what is the reality. Kasi mahirap talaga yung sinasabi mong yun nga, we are not in a perfect world. No, Yes. that's the reality here. We have to face that. Sige, Mayor, Christian. during the meeting ng Metro Manila mayors, aside from parking, napag-usapan din ba yung mga naging problema natin sa pagbaha the past weeks? Actually, kami po ni Chairman Artes talaga, even prior to this meeting, pinag-usapan na ho namin yan.
ang gagawin po ng MMDA at ng DPWH ay magpa-finalize po ng isang Metro Manila Drainage Master Plan. Ito po yung mahalaga sapagkat ang drainage system po natin sa Metro Manila luma na po, no? At nung panahon na hindi pa ganong kalaki ang populasyon ng ating National Capital Region. So, kinakailangan talaga ay aralin natin ang ating mga drainage systems, gumawa ng isang bagong master plan na talagang kakayanin po yung number one, yung population natin, yung current volume po ng pag-ulan ngayon, climate change is real, yung mga buwan kung kailan umulan, hindi na tulad ng dati. So, problema ng basura, yan po ay malaking talagang problema dapat solusyonan. Sinabi nga ni Secretary John Vic Remulla, no, nung nagpulong po kami, on the average, kada isang tao produces 1 kilo of trash a day. Kung 15 million po tayong Pilipino sa Metro Manila araw-araw, no, that's 15 million kilos of kilos of trash. Yes, that's 15 kilos of trash a day. Na kung hindi po yan ma-dispose mabuti, saan ho pupunta yan? Ang nangyayari, no, ito naman po ay nakikita natin, isang bagay na dapat natin talaga solusyonan. Ang nangyayari, madalas tinatapon po ito sa ating mga waterways, sa mga ilog, sa mga creek, sa mga drainage. No? At pagdating ng tagulan, ito rin ang po ang bumabalik sa atin sapagkat inaharang nito ang daloy ng tubig kapag umulan, pag babaha, dahil wala rin mapuntahan po ang tubig. Another problem also, of course, yung mga drainage systems na natayuan na ng mga structures. Yung mga dating bukas na kanal ngayon, meron ng bahay, meron ng building, meron ng structures. No? So, kailangan lang talaga i-inventaryohin lahat ng mga drainage systems. Alamin, alin dito. Kung meron mga structures na kailangan tanggalin for the good of the community, then dapat aksyonan po yan at dapat gawin. Alright. With that, Mayor, good luck po sa ating Metro Manila Mayors at syempre sa Council. Sana before September 1, ire-report nyo siguro kung ano yung napagkaisahan ninyo na Unified No Parking Scheme. Yes, kapag may balita na po, I will be glad to share it with everyone. Right. Congratulations din pala kay Mayor re-elected, President ng MMC. Ng MMC. Maraming salamat po. Yes. Thank you so much Mayor, po. salamat po. Thank you so much. Good morning po. Si San Juan City Mayor Francis Zamora. Babalik. Walang pinopro